Sa pagbabalik ni LBJ ngayon galing sa injury, ine-expect na talaga sa Lakers na mayroong maaapektuhan sa rotation at role pagdating sa starting lineup, at yung pinaka nakikita dyan na maaapektuhan si Hachimura dahil may mga report na sinabi si Redick gusto niya na magpakita nga raw ng aggressive si Rui, hindi lang opensa pati na sa depensa at rebound, pero may posibilidad din si Redick o yung management talaga nga raw na isaalang-alang yung pag-adjust ng role nitong si Rui para makuha ang tamang balanse sa starting lineup nila, lalo na ngayon na nakabalik na si Lolo Bron at may ibang defensive needs ang team nila, dahil ang kailangan nga raw talaga ngayon ng Lakers sa starting yung matinding defensive style para nga mas balansehin yung offensive output na nanggagaling kay Luka Reeves at Lolo Bron, dahil si Ayton nakikitang walang problema ngayon pagdating sa offensive at defensive contribution, lalo na sa interior presence nito, dahil nga nakikita na si Rui Hachimura may defensive limitation lalo na pagdating sa lateral quickness. Hindi yan nakakahabol sa depensa pagdating sa mga elite guards o wing pagdating sa defensive contest, lalo na sa mga contender team na gumagamit ng small ball lineup. Sa stat views naman, ang defensive rating ni Rui ngayong season nasa 119.3 na nagpapakita ng defensive standpoint niya. May malaking buta siya pagdating sa efficiency sa opposition. May isang four-man lineup ang Lakers ngayon na nakikita: Smart, Luka, Reeves at Ayton, na may napakababang defensive rating na 98.9 na nagpapakita ng magandang indication na napakababa ng defensive performance kapag si Smart ang kasama ni Luka at Reeves. Kapag pinalitan si Rui sa lineup, ibig sabihin mawawala siya sa starting lineup at siya talaga ang malalagay sa bench dahil bumababa ang net rating ng ibang kombinasyon na nagpapakita ng maraming mas matibay nga raw na defensive kapag si Rui ang inalis sa starting 5 at si Smart ang gagamitin nila dito kasama si Luka, LeBron at Reeves at Ayton ngayon. Kaya si Hachimura talaga ngayon ang nakikitang apektado ang role at rotation sa pagbabalik ni LBJ. Kahit na ibaba si Rui naman sa bench, hindi naman nga raw mawawala talaga ang scoring niya. Si Rui ang nakikitang stretch 4 na may shot making ability lalo na sa 3-point area. May tumawag pa nga dito na tremendous stretch 4. Kaya sa bench role, pwede siyang maging scoring spark habang hindi kinakailangan nga raw tumayo to sa matinding defensive responsibility bilang starter kasama ni LeBron. Kaya mas papabor nga raw para dito kay Hachimura ngayon kung ilalagay pa siya sa second unit. Yan ngayon ang nakikita dito sa Lakers after na bumalik si Lolo Bron. Sa kabilang dulo naman, tumataas ang tensyon lalo sa pagitan ni Davis sa Dallas Mavericks base sa ilang mga NBA executive na pwede nga raw gusto talaga ngayon ng Mavericks na ilagay sa market itong si Davis, lalo ngayon na walang Nico Harrison na, dahil nakikita na mas mahalaga sa front office ng Mavericks ngayon ang future rebuilding ng mga to. Sinabi mismo naman ni Tim McHammon sa Bleacher Report na logical para sa Mavs na gawin to dahil nasa Mavericks ang first overall pick ngayon na si Plug, kaya baka priority talaga ng mga to na bumuo ng mas batang core kaysa manatili sa mga matatandang core nila. Ayan yung pinagbabasihan. At hindi na nga raw mag-e-expect ang Mavs na makuha nila yung home run asset na nakuha nila dati tulad ni Luka kapalit ni Davis ngayon dahil sa mga drawbacks niya. Hindi madali ang trade ni Davis dahil sa injury risk, malaking kontrata at cap restriction. Malabo na simpleng one-on-one trade nga lang raw ang mangyari sa mga to. Kaya possible kailangan ng third team para masagawa ang deal. Depende sa performance din kung magagawa pa ni Davis na maglaro sa susunod na buwan ng mas healthy at makita na nasa top performance pa rin niya to. Kaya importante nga raw kay AD ang pagbabalik niya sa susunod na buwan para magdesisyon sa kanya ang Dallas Mavericks. Kaya binabantayan din talaga ngayon ng ibang teams ang Dallas sa nagiging sitwasyon ng mga to. Kung handa silang magkaroon ng rebuilding, possible nga raw talaga na magbitaw yung mga to ng malalaking kontrata sa roster nila. Kaya possible na si AD ang gamitin sa market at yan ngayon ang inaabangan ng mga teams na may problema sa front court. Kaya ang tanong dyan, kung magkakaroon pa ng interes ang Lakers na pabalikin itong si Davis sa malaking halaga, yan ngayon ang nakikita ng ilang mga analyst yung potential comeback nitong si Davis sa Lakers.